pangako ng Diyos ay naroon at panuso sa kanta na yun. Amen po. Kaya, napakabuti ng Diyos sa buhay. Amen. Sa oras na ito, no? Marami man po tayo. Amen. Kanya-kanya po kasi tayo nahati po yung ating ngayon gawain. Kaya, pasalamatan po natin ng Diyos na buhay. At bago po ako pumunta, amen, sa mga pangako ng Diyos, sa babasahin ay next ko rin po pasalamatan ng Diyos sa buhay sa isang linggo na dumaan, nagdaan, amen. Dahil po, mabuti ang Panginoon. Hindi po siya nagpapabaya, amen, bagamat ang pasok ko last ay 2 days na lang. Wala na nga sana, kaya lang pinapasok ko ako lang mag-isa. Pero salamat sa Diyos dahil po pala ay meron po pala akong additional na matatanggap mga pagpapala. Amen. Dahil po, ang Panginoon, lahat po talaga ng ating mga sacrifices, hindi man po sa ating trabaho, amen, makikita po ng mga amo mo kung paano ka nag-sacrifice, naghihirap. Ganun din naman po ang Diyos kung nakikita po ang ating katapatan sa Kanya, amen. Kung nakikita din po niya yung ating pagpursige na makasunod sa Kanya, ay hindi din po lilingogin ng Panginoon. Amen po lahat ng ating ginawa sa Kanya. Salamat po sa Diyos na buhay dahil po ang himala, pagpapala at biyaya, lahat po ay natatanggap po namin mag-asawa. Salamat sa Diyos. At ito po, atin po babasahin, hindi na po ito bago sa ating lahat. Pero siguro, meron pong nire-remind ang Panginoon kung bakit ito po ang napili ko na basahin sa mga pangako ng Panginoon. Amen? Exodus 14, verse 12 hanggang 14. Ang sabi po dito, hindi ba bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan mo lamang kami manatiling alipin ng mga Efesyo. Sapagkat mas gusto pa namin maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Verse 13, sabi po ni Moises, sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matatakot, tingnan na lamang ninyo kung gaano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. So, salamat po sa pagkabasa ng kanyang salita. Bagamat lagi na po natin itong naririnig, amen po, na salita, ngunit po, nais ko lamang po, siguro meron pong pinaalala, nire-remind sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya po, sa buhay po ng mga Israelita, amen, narinig po natin doon na sila po ay natakot. Amen? Nung nakita nila ang mga Egyptian na sila po ay nasa kagipitan. Amen? Nabalisa sila, natakot sila, na kaya nila sinabi kay Moises na dapat pinabayaan na lang sila doon na maging alipin ng mga Egyptyo. Amen? Natakot po sila sa mga mangyayari. Amen? Nababalisa sila kung ano po ang mangyayari. Amen? Sa hinaharap. Amen? Kaya sa ating buhay, ganun din naman po. Marami din po tayong kinakatakutan sa ating buhay. No? Mga Kristiyano. Amen? Bagamat yun, napakarami namin ating mga pinagdadaanan, marami na may mga sakit karamdaman, yun po yung ating mga pamilya, mga emotions, yun po yung ating kinatakutan. Nababalisa tayo pagka meron po tayong mga problema, amen. Hindi po natin yan na ipinagkakaila na talagang meron po tayong nararamdaman na kabalisahan, takot sa ating buhay. Katulad po ng mga Israelita noon. Kung kailan sabihin natin na kung kailan ako naging Kristiyano, bakit dumadami yung problema ko, marami akong pinagdadaanan, pabigat ng pabigat, amen. Dahil po alam niyo po talagang inaalaw ng Lord na ating pong yung maranasan, amen. Inaalaw po ng Lord kung ano po yung hirap na ating mararanasan dahil part po yan ng ating buhay. Amen.
Pero po, alam niyo po ba kung mananatili ka sa kabila na nararanasan mo, sa lahat ng bigat, sa lahat ng kabalisahan mo, ng kawalan ng pag-asa, amen, sa lahat ng yan, mananatili at pumanatag lamang tayo at tayo po tutulungan ipagtatanggol ng ating Panginoon. Amen? Purihin ang Diyos na buhay dahil po ang Diyos po natin, pag nakikita niya na tayo nahihirapan na, tinitingnan lang po niya tayo eh. Lagi po, di ba? Lagi po siyang nakaantabay. Bagamat piling natin wala siyang ginagawa, hindi niya na tayo naririnig. Pero doon po pala natin makikita yun na pag sakit hinaharap, pagkatapos ng ating hirap, doon po natin makikita yung ginagawa ng Panginoon. Amen? Kaya po, minsan pangit po yung una nating mararanasan, yung ating mga problema, bagamat feeling mo down ka na, pero po, pagka once na lumapit ka, magtiwala ka sa Diyos, doon mo makikita na nandyan po pala siya, nakikinig, may ginagawa. Amen po. Purihin po ang Diyos na buhay. Napakabuti ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Dahil po, noon kami na sa aming buhay na lamang po, lagi ko po itong nahalimbawa, dahil po, kami po noon, ganyan din po kami, na yung parang wala ng pag-asa, mahirap ang buhay. Feeling namin napakahirap ng buhay. Alam niyo po na dumating talaga yung point na talagang gusto ko na makipaghiwalay sa aking asawa dahil nga yung time na down na parang hindi na, sabi ko wala nang pagbabago, wala nang ganito, ganyan, wala nang pag-asa, magbago pa ang buhay namin. Pero no, nung time na bibitaw na ako, yung talagang gusto ko nang iwan. Kasi nga, di ba, yung buhay namin dati, talagang nahirap. Sobrang, sabi nga, hindi ko maintindihan, hindi ko maipaliwanag. Pero dahil mabuti ang Diyos, ayaw pala ng Diyos na kaming dalawa magkahiwalay. Kaya po kami pinag-isang muli. At di ba, nakita niyo naman po, talagang magkasama kami na naglilingkod sa Panginoon. Dahil po, doon po natin makikita na may ginagawa pala ang Diyos. Kasi alam niyo po ba, nung dalaga pa ako, sabi ko, mag-aasawa na ako kasi ayoko na, napapagod na ako buhay ng sarili ko. Yun yung vision ko sa buhay ko eh. Yun po yung ano ko talaga na ayoko na mag-asawa na lang ako kasi para nasa bahay lang ako, mag-aalaga na yung asawa ko. Pero hindi po pala ganun ang plano ng Panginoon. Hindi po pala, nakita siguro ng Lord na napakahina naman ang anak ko na to, napakahina naman ito, ang ano ng mga iniisip nito, di ba? Pero alam niyo po, nung nag-asawa ko, mga ilang buwan lang na kuryente yung asawa ko, yun, ako po, syempre, sa aming dalawa, ako na po yung magtataguyod, ako na po magtatrabaho. Parang doon nag-start na, parang, bakit ang hirap ng buhay, ganyan, kaya, tapos yung asawa ko, lasingero, ano mo yun, sa purihin ng Diyos, sa kapurihan ng Panginoon, dahil binago talaga siya ng Diyos. Salamat po Diyos, no? Dahil, hindi po pala doon natatapos ang aking buhay. Amen. I mean, hindi po pala yun ang plano ng Diyos sa akin at hindi po pala ako mahina. Pinapakita ng Diyos na hindi ka mahina. Malakas ka. Amen. Doon, lahat ng yan, nandito ako. Tutulungan kita. Pagpatuloy ka sa buhay. Kasi di ba, parang ang buhay, yung buhay na pagtitingnan mo, parang ang buhay wala ng pag-asa eh. Sabi ko kay Pastora, kung hindi kami napunta dito, patay na siguro ako. Alam niyo po ba? Kasi siguro, sa hirap na nangyari sa buhay ko, siguro hindi ko alam kung mamamatay ba ako sa sakit, mamamatay ba ako mag-suicide, or mamamatay ako kasi lagi akong sinasaktan, di ba? Nananakit din talaga ako pag naman ko eh. Di ba? Baka siguro ayaw ng Diyos na masira ang buhay ko. Kaya nung time na down na ako, doon ko nakita na kumikilos ang Panginoon. Amen? Kaya mabuti ang Diyos na buhay na talagang makita mo sa mga Israelita noon, di ba? Sabi niya, di ba, pinabayaan mo na lamang dapat kami. Ayaw
nila umalis doon, ayaw nilang mahirapan. Diba? Nung naglakbay sila, ang dami nilang reklamo, ang dami nilang, ang dami talaga nilang mga reklamo kay Moises hanggang sa nagalit na si Moises, diba? Pero hindi pa rin siya wala ng pag-asa, pinaalalahanan pa rin sila ni Moises, diba? Sabi ni Moises doon sa verse 13, nalakasan ninyo ang inyong loob. Di po ba? Katulad po yun sa buhay natin, meron din po isang lingkod ng Diyos na nagpapaalala sa atin na merong Diyos na magtatanggol sa atin. Yun po ang ginamit. Kung noon panahon ay si Moises, ngayong panahon na ito ay ang ating mahal na pastor. Amen po. Siya po yung totoo po yan na sa aming buhay. Di ba, ang una talaga na Bible study ng aking asawa, doon po siya nag-start na, sabi niya, nagtatrabaho kasi ako noon, sabi niya, Chief, try ko yung umatid. So, busy ako ipasok ko. Ganun pa mga ano ko dati. Pero sa puso ko parang may regret kasi ako. Ang hirap mag-commit. Sabi ko, sa sarili ko, sabi ko, kaya ko ba yun? Pero dumating talaga yung time na hindi na po kami ako lalo, hindi na po ako talaga nakaligtas. So, syempre makikiisa ako sa aking asawa. Yun po siya din po yung unang ginamit ng Lord. At sa buhay namin, napakabuti ng Diyos at doon ko nakikita, amen, na kung ano po yung mga nangyayari na kaganap dati sa mga Israelita ay nangyayari din po sa ating buhay. Amen. May kanya-kanya lamang po tayong pinagdadaanan. Amen. Iba-iba lang po tayo ng sitwasyon. Amen. Pero iisa po yung ating pinagdadaanan. Amen. Pero kaya po dahil may Diyos na laging nagtatanggol sa atin. Amen. Lagi po natin isipin sa kabila ng ating mga nararanasan ay hindi po yan mananatili, kundi tayo, yung ating mga pagsubok, mga daladalahin sa buhay ay hindi po yan mananatili. Tayo po ang mananatili sa Diyos. Yun po ang sabi ng Panginoon. Amen po. Sa lahat, yun po manatag lamang po tayo dahil po nandyan siya. Amen. Ano man po ating mga sitwasyon, nararanasan sa buhay, ang sabi ng Diyos, wag daw tayo aalis sa Kanya, mananatili tayo sa Kanya. At punamanatag lamang tayo dahil po ang Diyos ang makikipaglaban sa lahat ng laban ng ating buhay. Amen po. Sabi po, maganda to kasi dati ko pa talaga dapat to yung ipapromise ko. Sabi ko parang bago ko pa to narinig. Pero sa sample na ko na to, marami akong matutunan. Amen, ganun din po tayo lahat. Amen. Pagka manatili tayo sa Diyos, sa kabila ng ating mga nararanasan, wala pong insigulaki sa buhay na ito, tandaan po natin. Amen. Dahil dapat talagang ang buhay natin, ginawa tayo ng Lord para sa mabuti. Ngunit ang tayo po marami po tayong gusto. Marami tayong gustong ma-achieve sa mundong ito. Mga pangarap, amen, kung paano natin ma-achieve yung mga pangarap natin, paano tayo yumaman, amen, wala pong masama dyan. Amen, kung kalooban ng Diyos sa pagpalain ka, yumaman ka, wala pong masama dyan. Pero di ba sabi niya sa Matthew 4:4 na hindi lamang po sa tinapay na bubuhay ang tao, amen, kundi sa salita na bawat salita ng Diyos, amen, namumutawi sa kanyang bibig. Amen. Yun po ay ang salita niya, amen, na yung ating pamuhay, amen, lagi natin isama ang Panginoon sa lahat nating mga laban. Dahil po ang Diyos, siya po yung mangunguna sa atin at magtatanggol sa atin. Diba sabi po niya sa huli na ililigtas ni Yahweh kung paano kayo ililigtas ni Yahweh at pagtatanggol niya kayo. Amen. Na sa buhay natin marami tayong laban. Amen. Marami tayong pagdadaanan na laban. Pero dahil meron pong Diyos na mangunguna at makikipaglaban sa atin. Kaya po, huwag po tayo mawala ng tiwala sa Panginoon sa lahat nating laban dahil po siya po ang makipaglaban para sa atin. Amen po. Na tunay po na ang Diyos, kanyang mga pangako, hindi po niya to
binabali. Hindi katulad ng tao, pagka nangako ay napapako. Pero ang Diyos po, pag siya po ay nangako, ito po ay kanyang gagawin. Nasa atin lamang po yun sa pagsunod natin sa Amen. Kanya. Amen po. Purihin po ang Diyos sa buhay at palakpakan po natin ang Diyos. Tingnan po ang mga pangako ng Diyos. At diba, balik ko po kayo sa susunod na gawain sa buhay ni Brad po.